Ngunit alam niyo ba na pwedeng malaglagan kahit walang nararanasang pagdurugo? Hello everyone! My name is Babylin and I am a nurse as a profession and welcome to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakaalam, I do random contents, especially po about motherhood and pregnancy. Kaya doon po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pwede niyo po akong i-subscribe ang aking official YouTube channel, which is this channel, and hope na sana ay marami po kayong matutunan at the end of this video. Today nga po ay magkakaroon tayo ng serious topic about kung ano nga ba ang mararamdaman or maging simptomas kapag ang isang babae ay nakunan or nagkaroon ng miscarriage. Well, hindi naman po natin gusto na umabot pa sa ganung point. Pero this video is for awareness, especially to those first-time mommy na makaka-experience ng pregnancy, so that they will be knowledgeable on how to handle and when to seek medical intervention para po ma-save at maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Trahedya po para sa kahit na sinong ina ang malaglagan ng isang anak. Lalong-lalo na po doon sa mga babae talaga na gustong-gusto na pong magkaanak. At isa po sa pinakakaraniwang simptomas na mararamdaman ng isang babae kapag siya ay nakunan ay ang pagdurugo. Ngunit, alam niyo ba na pwedeng malaglagan kahit walang nararanasang pagdurugo? Dahil mayroon pa pong ibang mga simptomas ng pagkalaglag na hindi minsan napapansin ng mga ina. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin at iisa-isayin natin kung ano nga ba ang mga simptomas na mararamdaman ng isang babae kapag siya ay nakunan kahit walang pagdurugo. Una na dito ay ang pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan, sa pelvic area, or sa likod. Huwag niyo po itong baliwalain dahil pwede po itong maging senyalis ng miscarriage or ang pagkalaglag. Hindi dapat nararamdaman ang cramp sa panahon ng pagbubuntis dahil wala ka namang regla. Lalo na kapag ang nararamdaman mo is ang sobrang sakit or ang cramps na parang ikaw ay nagkaroon ng menstruation. Parito is ang pagsusuka or ang vomiting at ang diarrhea or ang pagtatai at ang decreased fetal movement or ang hindi na paggalaw ng bata sa iyong tiyan. Bihira po itong mapansin o maiturong sintomas dahil minsan ang pagkalaglag ay nangyayari po sa pinakamaagang part ng pregnancy. At kadalasan ay wala pa ngang nangyayaring fetal movement, that's why ay hindi po ito agad nakukuha or hindi pa mafe-feel ng mother. So there are different diagnostic exams na pwede mong gawin para ma-detect ito. Pwede po kayong magpa-pelvic or Doppler ultrasound para malaman ang fetal activity ng inyong mga sanggol. Para naman syempre ma-check nyo rin kung healthy pa ba ang inyong baby sa loob. Nga sa pinaka-common is ang paglabas ng fluid sa inyong vagina. It's either walang color, walang amoy, pinkish, reddish, ay dapat magpa-check po kayo sa inyong doktor. And syempre, mas nakaka-alarming po kapag nakakita kayo ng malalaking tissue or malalaking kumpol-kumpol na bahagi ng tissues na lumalabas sa inyong private parts. At pwede nga po itong maging isang inunan or fetal parts or isa sa produkto ng conception or iyong pagbubuntis. Kaya nga po, isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan nga po ang miscarriage or ang pagkalaglag is ang early detection and of course, diba, yung pagpapa-check up, yung kadalasang pagpunta ng OB at ma-check nga po yung kalagayan ng inyong baby sa loob ng inyong tiyan. Kaya hoping po na sana ay naka-learn po kayo sa video na ito.
And sana naman po ay mag-like, mag-share, at mag-subscribe kayo. Kaya maraming salamat. And see you on my next video.